ulam na masebo, plato o kalderos, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
stereotypes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras, Luzon, Visayas at Mindanao. 6 na minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Luzon, Visayas at Mindanao, ngayon hoy, araw naman ho ng linggo. Abay, akalain mo yon, ano ha? Parang kailan lang 2025 pa lang, ang bilis ho talaga ng panahon. Huling linggo na ho ito, huling araw ng linggo. Nang buwan ng Pebrero, 2 pahina ho. Sa 12 pahina ng taong 2026 ay mapipilas na. Sabi ko, hoy, napakabilis ng panahon. Talaga hong napakabilis ng panahon. Dahil akalain ho ninyo, katatapos lamang ng midterm election, patungo na ho tayo sa national election na naman. 2028. Mahigit 2 taon pa yun di ba ang bilis ho ng panahon? Talagang literal na mabilis ang panahon. Dahil ho dito sa ating bansa, kahit katatapos pa lang ng eleksyon, eleksyon na naman. Yan ho ang ating, yan ho ang masaya dito sa atin yung usapang politika, ano lang ba naman ang pinag-uusapan lagi rito sa atin? Dati basketball parang wala na yata, hindi na masyadong sikat yung basketball ngayon. Hindi na masyadong katulad nung araw, nung panahon ng Hinebra, panahon ng San Miguel ba yun? San Miguel, nung anong panahon yun? Napakainit ho yung usapang basketball nung araw. Yan nga ang dahilan kung bakit maraming mga politiko, ang isa dun sa kanilang priority project ng mga unang panahon, yung pagtatayo ho ng basketball court. Dahil isa ho yung basketball dito sa ating bansa, ang talaga hong topic ho kaliwat kanan nung araw. Ngayon iba na nung itong panahon na natin, Engineer Arte, Engineer Birthday Boy Ray Taladro, itong panahon natin hindi na tennis na hindi ba? Nakita ho ninyo, tinapos ng ating babaeng champion ho sa tennis, si Iyala, tinapos niya yung usapin ho ng sikat na basketball nung araw. Ilan ho ba yung mga pinag-uusapan lang? Basketball nung araw. Ngayon medyo wala na. Hindi na masyadong yung mga basketball player ngayon hindi na masyadong mga kilala. Ayan ho ang realidad. Hindi naman ho sa ako hindi ho fan ho ng basketball, kundi yan ho ang realidad. Hindi katulad nung araw, kahit high school, kahit elementarya, pag sinabi mong kaidik di ba? Sikat din nun yung mga
mga import nating mga basketball players, ha? Sila Hackett nung araw. Yan. Yun, isa ho dun sa usapan, pinag-uusapan lagi, basketball nung araw. Na ngayon ay napapalitan na. At saka yung politika, yun ho yung araw-araw hong pinag-uusapan. Katulad do rito sa ating bansa ho ngayon. Kalahin ho ba ninyo? 2026 pa lang. Patapos na naman. Pipilasin na ho mamaya yan. Mamayang gabi, pipilasin na ho ng mga panggabing mga kasamahan ho namin dito. Itong pangalawang pahina ng taong 2026. Papalapit na ho tayo. Kaya sino ho nagsasabi ho sa inyong napakaaga pa yung politika? Dito ho sa Pilipinas hindi ho maaga yun. Talagang yan ho yung realidad. Ngayon, kung medyo ikaw ay nagkukunwa-kunwari pa na malayo pa yung 2028, hindi ho, panahon na naman ho ng eleksyon. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo kung mamayang alas 7 po ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Etong susunod hong linggo, itong susunod na linggo dahil bukas ay 1, araw na ho ng Lunes bukas, March 1, araw ho ng Lunes. Hindi, 22 pa lang ho pala ngayon. Naikabit ko dun sa huling pahina. Akala ko huling araw na huling linggo ho ngayon. 22. Sa susunod hong linggo, bukas 23 na. Yan hong araw ng Miyerkules. Ano ho ba yung mga pag-uusapan ho dyan? Di politika. Kaya yung nagsasabi hong napakaaga pa para sa politika. Hindi ho. Dito sa Pilipinas, hindi ho maaga yung tatapos pa lang ng eleksyon. Ang usapan ho ay politika. Walang katapusang politika. Politika rito, politika roon. Kaya lahat ng bagay dito ho sa atin ay napupolitika. Ayan ho ang realidad. Wala hong sinong magko-question yan. Mamaya ho, magkape-kape ho tayo. Sagot ko na ang kape. Kung gusto pa ho ninyong makipagdebate sa usaping ho yan, lahat dito sa atin ay politika. Mega Balita Linggo. At ngayon narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Posibleng alyansang Marcos Robredo hindi pinag-usapan sa pagbisita ni PBBM sa lungsod ng Naga. Mega Balita Linggo. Senador Lacson tatapusin na ang karera sa politika. Mega Balita Linggo. Grupong Bayan magmamarcha pa rin sa EDSA sa February 25 sa kabila ng pagtatalaga rito bilang no rally zone. Mega Balita Linggo. Insidente ng harassment sa isang presidential son pinabulaanan ng Presidential Commission Office. Mega Balita Linggo. Ikapitong sunod na oil price ay kasaan sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Alas 6:15 na ho ng umaga, narito na ho ang detalye ng mga balita. Nagkita sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 2022 presidential election sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Sinalubong ng alkaldeng pagdating ng Pangulo para magsagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects sa lungsod. Kasama si PBBM. Si Department o kasama ni PBBM, si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at pinangunahan ng 3 opisyal ang isang high-level inspection sa mga infrastruktura bilang bahagi ng Oplan kontrabaha.
Kabilang din sa kanilang ininspeksyon ang Sagop Creek o Sagop Creek sa Barangay Triangulo na itinuturong dahilan ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa bahagi ng Camarines Sur. Mega Balita Linggo. Samantala sa kaugnay pa ring balita, tinurn over ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Naga ang Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso para sa retrofitting at modernisasyon ng Jesse M. Robredo Coliseum sa Naga City, Camarines Sur. Mismong si Naga City Mayor Leni Robredo ang kasama ng Pangulo sa sinagawang inspeksyon sa naturang fasilidad. Kilala bilang the Big Dome of the South, ang 12,000 seater capacity na Coliseum ay tinayo sa pamumuno noon ni dating Naga City Mayor Jesse Robredo. Kabilang sa mga nakatakdang isagawa sa rehabilitasyon ang pagtatayo ng mga community o ng community kitchen na kayang magpakain ng libo-libong katao sa panahon ng sakuna. Pagpapabuti ng sanitation facilities, pag-upgrade ng bubong at pagpapatibay ng struktura. Kabilang din sa ayusin ang drainage system upang maiwasan ang pagbaha, gayon din ang paglaan ng medical response area. Ayan, nakikita ho ninyo, talaga nga namang kailangan na hong isa ilalim ho sa malawakang rehabilitasyon ho yan. Yan, kung nakikita ho ninyo dun sa ating mga kababayan na nag-monitor po at nanonood sa DZRH News Television at sa ating pagbo-broadcast ng live by streaming sa Facebook at maging sa YouTube. Nakikita ho ninyo, sira-sira na talagang ang kailangan ng ayusin ho yan. Ayan sirang-sira na pati ho yung yung pinakasahig mismo kung itinayo noong panahon ni Secretary Robredo, anong taon yun? Panahon ni dating Pangulong ni Pinoy. So from 2010 to 2016 siguro, kung yan ay kundi ako hindi nagkakamali ng pagkakatayo niyan. Medyo matagal-tagal na, mahigit na isa't kalating dekada na. Mega Balita Linggo. Serbisyo muna bago politika. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tanong tungkol sa posibleng political alliance ng administrasyon kay Naga City Mayor Leni Robredo. Sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo hindi nila pinag-usapan ang politika, sa halip ay uunahin nila ang pagsiserbisyo. Nagbiro rin ang Pangulo na ang tanging political thing na kanyang ginawa ay ang magsuot ng pink na medyas bilang pagpapakita ng pagkilala kay Robredo. Ang pagbisita ng presidente sa Naga ay bahagi ng inspeksyon sa ilalim ng Oplan kontrabaha na naglalayong tugunan ng problema sa mga malawakang pagbaha. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms. Ano yung pagbisita ng Pangulong BBM dyan ho sa Naga City. Mega Balita Linggo. 20 minuto na makalipas ang 6 ng umaga, hindi na nagbabalak pang tumakbo si Senador Panfilo Ping Lacson sa katatapos o sa pagtatapos ng kanyang bagot kasalukuyang termino sa 2031.
2031. 5 taon pa mula ngayon. Yan ang sinabi ng mambabata sa kabila ng kaliwat kanang pagkakabanggit ng ilang mga kasamahan sa Senado hinggil sa kanilang plano sa politika. Sabi ni Lacson sa panayam sa PMA Homecoming sa Baguio City, pwede pa siyang kumandidato sa re-eleksyon dahil unang termino pa lamang niya mula nang magpahinga at pagkatalo sa pagka-presidente noong 2022. Pero hindi lamang pagiging senador ang balak niyang lisanin ng tuluyan, kundi maging ang tinatawag niyang buong Republic Service Career o yung buong public service career. Pakinggan natin, panoorin natin si Senador Lacson. I'm the elected quality of my career, and I'm still eligible for an election in 2031, but I'm not intending to. Si Senador Lacson, siya ho yung guest speaker bilang dating miyembro o dating PMA graduate sa isinagawang pagsasama o homecoming ng mga PMAs sa lungsod ng Baguio. Mega Balita Linggo. 22 minuto makalipas ang 6 ng umaga, wala sa isip ni Senador Rodante Marcoleta o Marcoleta na tumakbo sa 2028 national elections at maging running mate ni VP Sara Duterte. Ayon sa Senador, marami pa siyang kailangang ituwid na mga umano'y kamalian. Bagamat hindi na idinitalya ng Senador, pinatungkulan nito ang umano'y maling nagawa ni na retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, Senador Ping Lacson, dating Senador Francis Tolentino, PCG spokesperson Commodore J. Tariela at ang maritime law expert na si J. Batong Bakal. Magugunitang nito lamang araw ng Huwebes, inununsyo ni BP Sara ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Mega Balita Linggo. Pinabulaan na naman ng Presidential Communications Office o PCO ang ulat na hinaras umano ang convoy ng anak ng Pangulo noong Sabado ng gabi. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, no such incident involving any presidential son. Yan yung kanyang mensaheng ipinadala sa mga mamamahayag. Sa kumalat na ulat, sinasabing may 3 sasakyan na nakarehistro umano sa isang bayan sa Bulacan ang umarang sa sasakyan ng anak ng Pangulo sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Mayroon pa umanong bumabang pasahero na may dalang baril at tinatayang 15 lalaki ang bumaba mula sa mga sasakyan. Ayon pa sa report, inookupa umano ng mga naturang sasakyan ng 3 lane ng NLEX at nagugat ang insidente matapos umanong mag-overtake ang sasakyan ng presidential son. Gayon pa man, ginit ng PCO na walang naganap na ganitong insidente na sangkot ang sinumang anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, hindi naman tatalima ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan sa petutupad o sa inanunsyong pagpapatupad ng no rally zone sa kaban ng EDSA sa darating na 25 ng Pebrero. Sa isang statement, sinabi ni Bayan President Renato Reyes na hindi magugunita ng tama ang EDSA People Power Revolution kung lilimitahan ang kanilang freedom of expression. Sinasalong at umano ng pagbabawal sa mga pagkilo sa EDSA ang tunay na diwa ng EDSA People Power na nagpatalsik sa diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Una rito inanunsyo ng MMDA na bawal magsagawa ng rally sa EDSA Shrine at iba pang bahagi ng EDSA. Tanging ang gagawing pagkilos lamang sa People Power Monument ng ₱1 trillion march ang binigyan ho ng permit at papayagan. Sa kabila nito, ginit ni Reyes na magmamarcha pa rin patong EDSA Shrine ang kanilang grupo upang ipanawagan ang pananagutan sa mga taong nasa likod ng manumalyang flood control projects. Mega Balita Linggo.
Habang mainit na naman ang ugong sa politika, o lalong uminit na naman ang ugong sa politika, narito ho ang realidad. Ang sabi ng aking executive producer na si Wina Carrascal Hesoro, ihanda na raw ninyo ang inyong mga bulsa. Ito'y dahil sa ng panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, taas ng 40 sentimo hanggang 60 sentimo kada litro ng gasolina. Habang posibleng maglaro sa piso hanggang 1.20 ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mula Enero, hindi na muling nag-rollback ang presyo ng diesel at kerosene. Sa Lunes naman malalaman ang final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Pitong minuto makalipas ang 6 ng umaga, nagtipo ng iba't ibang general, politiko at iba pang mga may katungkulan sa pamahalaan para sa alumni homecoming ng Philippine Military Academy sa lungsod ng Baguio. Ayon kay Lieutenant Jess Salado, Public Affairs Chief ng PMA, 4,200 attendees ang nagsidagsa sa Fort del Pilar upang tunghayan ang taon ng tradisyon ng mga graduate ng PMA. Kabilang dito ang 1,741 alumni na naitalang present kahapon, gaya nila Armed Forces Chief of Staff Romeo Bronner Jr. ng Macatao Class of 1989. Tuling PNP Chief na PMAer si Police General Jose Melencio Nartates Jr. ng Tanglao Diwa Class of 1992. At panawing pandangal sa seremonya, si Senate Pro Tempore Ping Lacson, dating PNP Chief at miyembro ng Matatag Class of 1971. Sa kanyang talumpati, binigyang din ni Lacson ang mas mabigat na hamong naghihintay sa mga kadete ng PMA, maging sa mga susunod na Cavaliers dahil sa nagbabagong security climate at pag-usbong ng mga bagong teknolohiya gaya ng AI at drone warfare. Sa kabila ng mga problemang ito, pinaalala ng senador ang tema ng homecoming ngayong taon na gumigiit sa pagkakaisa at kahusayan ng PMA. Batay sa datos, 12,000 mahigit o kabuang 12,107 mga graduates na ang naiproduce ng PMA simula noong 1906 o 1906 hanggang ngayon, hanggang nitong nakalipas na taong 2025 ba? Bakit ba wala ang Pangulo doon? Usually ang presidente ng Pilipinas ay dumadalo. Pero di naman ho yun. Yung lang graduation ng PMA. Talagang kailangan ay nandun ang ating Pangulo. Mega Balita Linggo. 29 at 28 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time. MBC Milyones! MBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026.
Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ng ating balita't talakayan ngayong araw ho ng linggo,
22 na ho tayo ng buwan ng Pebrero taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Bago ho ang pagpapatuloy ng ating balitaan ay lumabas muna ho tayo ng impilan. Dahil akalain ho ba ninyo yung kababalita ko lang, kababasa ko lamang ho na yung dinaos na alumni homecoming po ng Philippine Military Academy. Kahapon ho yan, araw ho ng Sabado. Aba, kalain ho ba ninyong meron hong PMA alumnus pala na namatay habang naglalaro ng golf sa Camp John Hay Golf Course kahapon. Alamin nga ho natin yung detalye ho ng balitang yan. Nasa dumako tayo ng Baguio. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH41 Romy Gonzales. Good morning, Romy. Good morning, Lakay. Sa matagal ng tradisyon sa mga alumni ng Philippine Military Academy ay sinisimula ng reunion activity sa pamamagitan ng golf tournament. Subalit na barihira ng lungkot at pagdadaramhati ang aktibidad dahil sa pagkasawi na isa nilang kapwa Cavalier. Ang 54 anyos na pilotong alumnus mula sa Laguna ay nawala ng malay habang naglalaro sa PMA Golf the Cavaliers Golf Tournament sa Camp Janay Golf Course nito lamang Biyernes. Ayon sa mga kapwa players, naghahanda ang alumnus ng tee-off sa second hole nang bigla itong nagkulap. Sinubukang isababa ng mga kapwa golf players ang alumnus sa pamagitan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR bago isugod sa ospital, subalit sa kasiwang palad ay hindi ito umabot ng buhay. Hindi muna isinapubliko Lakay ang kanyang pagkakilanlan bilang pagtalima sa kahilingan ng kanyang pamilya. Oh, so mainit ba Romy dyan sa Baguio kahapon? Oo, biglang umiinit kasi Lakay yung panahon. Saka siguro kasi pag nandun ka sa golf course kasi sa fairway, matindi ang sikat ng araw dyan, matindi yung init ng araw dyan, kung kaya't malamang napagod dito. Pero second pa lang ito second hole pa lamang ito. Kumbaga kaumpisa pa lamang, naghahanda sa mag-tee off, biglang nagkurap. PMA graduate ng anong taon kaya yan, Romy, para malaman lang natin yung anong edad na. Oo. 54 years old. Ilang taon? 54 lang. Ilan? 2 years, 54. Oh, ang bata pa. Oh. Ang iniisip. Magre-retire in 2 years. Oo. So, nasa serbisyo pa kasi 56 yung retirement Oo. Pilot dito, pilot. Piloto. So, Philippine Air Force. Air Force. Air Force pala. From Laguna. Mula sa Laguna. Hindi mo na isinapubliko Lakay yung pangalan. Nakakalungkot. Or privacy ng pamilya daw. Nakakalungkot naman Oo. Yung insidenteng yan. Ngayon, anong lamig ngayon? Anong temperatura ngayon dyan sa lungsod ng Pino? Naglalaro sa 16 to 17 degrees Lakay. Medyo mainit mainit na. Ngayong oras na ito. Oo. Malamig na sa amin yan. Pagka ganyan, malamig na rito kung pag-uusapan. Ha? In a week's time Lakay, mapupuno pa rin ang Baguio. Dahil sa 28 pala sa Baguio, pagkatapos kahapon na PMA alumni, sa February 28 naman, Grand Street Parade ng Panagbenga Lakay. Ayun, yan yung pinaka-iintay. Tuloy-tuloy yung mga activities sa Baguio. Tapos yung March 1, yung float parade. So, pagkasunod na 2 araw yan,
na pinaka-highlight ng panagdinga after yung alumni homecoming kahapon. Nung nakaraang taon ay pinagbawal yung maglagay ka ng iyong political color o kung ano mang mga slogan mo dun sa ngayon sigurado politikahan na dyan pagdating ng dahil may marami ng kita mo na. Restriction lang wala nang restriction. Diba? Asahan na natin yung maraming politikong magpapakita dyan sa isa sa pinaka tinataong selebrasyon ng Panagbanga Festival, Romy. Yes, oo. So, sana pumunta ka dito. Marami pa naman sigurong kumbaga accommodation para sa ating mga kababayan na nagnais na maging kalahok at na makibahagi. So ngayon, itong taunang Panagbinga, itong alumni homecoming kasi nakalista sa mga activities kasi na ng Panagbinga na kay. So tuloy-tuloy pa rin hanggang sa unang linggo ng buwan ng Marso. So yan muna ang latest na update sa Baguio City. Ito si RH41, Romy Gonzalez. Una sa Pilipinas, Pilipino. Mega Balita Linggo. Maraming salamat RH41, Romy Gonzalez. At ngayon ay dumako naman ho tayo sa labas pa rin ng impilan dahil alam mo ninyo, ito yung mahalaga ngayon. Magalagang ang ganitong klase ho ng pag-aalaga dun ho sa ating kalusugan ay dapat yan, yung pagtakbo. Pero dito sa Metro Manila, dapat ganitong oras. Huwag na nating patagalin yan na gawin mong alas 12. Hindi po pwede dito sa National Capital Region yan. Dahil ongoing ho ang 10K share di alagaran ng Unilab Watsons dito ho sa palibot ho ng headquarter ng Manila Broadcasting Company dito sa MOA Complex sa Pasay. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si RH27 Noche Kakas. Noche? Good morning, Val. Ito, papatuloy pa rin itong ng shared data ng Unilaba at Watsons. At mapalag tayo, Val, dahil katabi natin ngayon ang head of office ng Unilaba at si Sir Carlo Francisco. Sir, live sa DCRH worldwide. Ano po ba itong Shared Alaga Ranch? Bigyan mo kami ng highlights dito. Yeah, alam mo na, magandang umaga sa lahat ng nakikinig, no? Alam mo yung itong Shared Alaga Ranch ay pagsasanib ng lakas ng Unilab at saka ng Watson. Sa collaboration talaga ng dalawang kumpanya na to, with a promise of alaga, para dalhin ang buhay ng mga quality product, saka encourage rin ang healthier habit kasama ang Watson. So, masaya-masaya kami sa collaboration na to sa Unilab at ang Watson. At hindi lang to ang simula, no? Pagtutuloy pa namin to sa mas maraming community sa buong Pilipinas. Yung Watsons at Unilab, bakit ito mahalaga ito sa mga mamimiling Pilipino? Alam mo, importante kasi na we need to provide quality medical healthcare solutions and products, no, to our Filipinos. Si Watsons ay isang partner for us to bring these medicines to accessible fronts sa ating mga pasyente through their network of stores. Okay, at meron po bang ano dito, sir, dun sa yung dapat Unilab quality, ano po ba ito? Alam mo, maraming mga ibang healthcare products na sa tingin ko hindi as quality ng Unilab, no? So, importante dito, in-establish namin na dapat Unilab quality. So, pinapalakas rin namin ang commitment sa buong Pilipinas that when it comes to health, hindi kami magko-compromise on quality. We need to make sure that every medicine is made with the highest quality and standard, affordable and effective, so every Filipino family can be treated, recover well,
live better with confidence. And lastly, sir, ano ang gustong makamit ng collaboration na ito pagkatapos itong araw na ito, sir? At ano ang susunod? Well, ang gusto natin, tulad ng sinabi ko kanina, simula lang naman to. Importante dito is pa-share namin yung quality alaga ng Unilab kasama ng Watson sa mas nakakarami. At tulad ng sinabi ko kanina, ito ay simula lang na mas marami pang collaboration between Unilab and Watson. Thank you very much, sir, and congratulations. Maraming salamat. And si Sir Carlo Francisco, ang head of sales ng Unilab. Ito yung kanilang first time ito, sir, ng collaboration, first time. First time kami nagko-collaborate for the run. Pero marami na kami collaboration in the past, but this is the first na nagkakaroon kami ng Share the Alaga run. Okay, maraming salamat sa ulit. Yan, Val, itong si Sir Carlo Francisco ng Unilab at mahigit una sa 8,000 runners sa Val ang nakibahagi ngayon itong Share the Alaga run ng Unilab at Watson. Arit sa 27, tika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Maraming salamat, RH27 Noche Cagas, dyan ho sa Unilab Fun Run na isinasagawa ngayong oras na ito. Nagatid sa atin, sa oras na 6:47, 13 minuto na lamang ho bago magkikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH Mega Balita Linggo. Ay, tuloy-tuloy ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. 22 na ho tayo ng buwan ng Pebrero taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, maglalagak naman ang pondong pambansang pulisya para sa pagpapahusay ng Philippine National Police Academy o PNPA. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dito niya sinisimulan ang planong reforma sa hanay bago siya magretiro sa taong 2027. Miyembro si Nartates ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992, ang huling batch ng PMA na hahawak ng top leadership post sa Campo Crame. Sa panayam ng mga mamahayag sa PMA Homecoming sa Baguio City, sinabi ni Nartates na kung target umano niyang legacy para sa mga kabalyer
Ito ay ang hubugi ng susunod na liderato ng PNP sa pamamagitan ng PNPA. Aniya, nadiskubre niyang hindi na-implementa ng maayos ang milyon o bilyong pisong halaga ng programa para sa PNPA sa nagdaang mga taon na. Kaya't kinausap na ni Nartates, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na tulungan siyang mag-invest sa training ng mga susunod na police leaders kabilang sa capital outlay. There were several billions or hundreds of millions that were programmed sa Philippine National Police Academy in the past, but hindi na-implement o hindi naayos ng mabuti. And so, the PNP will be investing to improve yung Philippine National Police Academy. Doon po sisimula. Actually, hindi pa natin pinag-uusapan, sinimulan ko na. At marami na tayo mga programa, project. Ayan, napindas data po. Mapaghusay pa. Maayos pa nga lalo. Iti panagubog kadag iti sumaruno. Nga sumrak iti Philippine National Police. Ano ha? Mega Balita Linggo. Samantala, 10 mga dating opisyal ng PNP ang bumuo na ngayon ng kani-kanilang mga sindikato. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, ang mga nasabing opisyal ay mga sinibak dahil sa iba't ibang krimen. Hindi na dinitalye pa ng kalihim kung anong pagkakakilanlan ng mga ito, pero ilan lamang sa kanila ay may mga kasong rape at extortion. Sa kasalukuyan, sila naman ngayon ang nasa likod ng iba't ibang krimen tulad ng kidnapping. Tiniyak naman nito na tuloy-tuloy ang pagtugis sa mga ex-PNP officials ng iba't ibang mga law enforcement agencies. Ayan tatapusin ni Apo General Nartates data. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita ay paniliwanag ng International Criminal Court ang mga mangyayari sa pagsisimula ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa araw ng Lunes. Ayon kay ICC spokesperson Orion Maile, ang pagdinig na magaganap ay hindi pa paglilitis kundi pre-trial hearing. Hindi pa magpapasya ang mga hukom ukol sa pagkakasala at pagkawalang sala ng dating Pangulo. Pagpapasyan palang aniya kung may sapat na ebidensya laban kay Duterte para ituloy ang pagdinig. Scheduled for 4 days. The judges of Pretrial Chamber 1 will hear arguments from the prosecution, the defense, and the legal representatives of victims. After that, the judges have 60 days to review the evidence and make their decision. Mega Balita Linggo. At pinayagan nga ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng prosekusyon na magdagdag ng ebidensya ilang araw bago ang confirmation of charges hearing. Sa desisyong inilabas ng Pretrial Chamber 1, inaprubahan ang pagdaragdag ng 108 items sa evidence list ng depensa at 14 na karagdagang items naman sa panig ng prosekusyon. Ayon sa depensa na pinangungunahan ni Counsel Nicholas Kaufman, highly relevant ang mga dinagdag na mga material sa kaso na hindi tinutulan ng prosekusyon. Sa panig naman ng prosekusyon, naghain din ito ng kahilingang magdagdag ng 14 na items at hindi rin ito tinutulan ng depensa. Sinabi ng korte na may good cause upang aprobahan ang dalawang kahilingan dahil limitado ang saklaw ng mga dinagdag at may kaugnayan ito sa mga ipinaparatang. Mega Balita Linggo. Isinusulong naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang paghahanda
o pagpapaganda sa pasilidad ng mga terminal na malapit sa mga mall. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza III, makatutulong ito na mahikayat ang publiko na gumamit ng pampublikong transportasyon. Binigyang diin ni Mendoza ng public transport ay hindi lamang tumutukoy sa mga moving facility kundi pati ang mga fixed facility tulad ng mga shopping centers. Kailangan na niyang pagandahin ang nasabing mga infrastruktura upang mapaganda rin ang commuting experience ng mga Pilipino. Matatanda nga abot sa 116 na mga terminal operator ang inisyuhan na ng show cause order dahil sa kakulangan sa maayos na pasilidad para sa kanilang mga pasahero. And speaking of maayos na pasilidad, sa panahon nitong si Chairman Attorney Vigor Mendoza II lamang ko nakita na nag-comply itong mga malalaking mga public transport dun sa hinihingi na mga pasilidad para ho dun sa mga pasahero. Katulad ho, ito in particular ho tayo dito ho sa kabanang EDSA sa southbound. Itong Victory Liner at maging itong Solid North. Ako ho kasi lagi hong nasa kayo dyan every week. Akalain ho ninyo, ngayon, pumunta ho kayo dyan, dun ho sa dalawang binanggit ko na yan. Meron na ho silang, yun po bang room for breastfeeding at maging yung pagpapalit ng diaper ng mga may anak na dadaan ho dyan. Parang ho dun sa airport, meron ho silang mga ganyan. Yung mga malalaking mall, meron hong ganyan. Nagkukumplay ho dyan sa requirements ho na yan. Ngayon lamang ho. Kagagawa-gawa lamang. I don't know kung ilan na yung nakinabang ho dyan na kasi mga dapat hong mga pasilidad na dapat hong ibinibigay doon sa mga commuting public, binibigay ng mga mga bus terminal, mga bus companies. Ayan, congrats dahil sa pamumuno lang ni Chairman Vigor Mendoza na nakapag-comply ho yung mga yan. Ngayon ano pa ba yung mga usapin dyan sa transport? Interviewin sana natin kaso hindi ho natin makakontak nung Friday kasi may consultation meeting sila dun sa mga terminal operator naman dun sa mga mall. Yan. Ano pa ba yung mga pending na dapat desisyonan ng LTFRB? Yun pong hiling ng transport sector na fare hike. Ang dami ho dyan. Madaming mga nakapending ho dyan. Nung nakausap namin nung Biyernes, ang sabi niya, by March, by next month, ay itong susunod na buwan, ay meron nang maglalabas na ho sila ng mga desisyon dun sa fare hike. At mukhang yung hiling na fuel subsidy mukhang hindi pa nararapat sa ngayon dahil hindi pa siya compliant dun sa inihingi kung kailan dapat magbigay ng fuel subsidy. Yan ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ko pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Good morning po pala si Mayor Zeni Mendoza. Dyan sa lalawigan ho ng Batangas. Dyan sa Talisay. Si Congressman Ador Pleito dyan sa Bulacan. Good morning. Lagi hong nakikinig ho yan kapag ganitong araw ho ng linggo. Mega Balita Linggo. Antabayanan ho si Binibining Leth Narciso. Susunod na ang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.